Good evening po mga kapatid. Welcome po sa midweek service ng TIC Filipino Ministry. Service. Okay po. Kumusta po kayo dyan? Nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain po. Hope na malinaw at maging maayos ang ating live stream ngayon. So, good evening po. Ibahagi ko lamang po yung ating link sa gabi ito. Nariyan na ho ba lahat? Evening, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon na kayo po ay makasama sa gabi ito. Good evening, Ate Maribeth. No? Sige po, tayo po siguro ay pwede nang manalangin. Good evening, Ate Maribeth. Mag-i-echo yung aking Sige po, pwede na po tayong manalangin mga kapatid. Tayo po ay panandaliang dumako sa pananalangin. Panginoon, sa iyo po ay lumalapit kami. Hiling namin, O Diyos, na kami samahan. Dalangin namin, Panginoon, na kami katagpuin sa gabing ito. Ang biyaya mo at awa ay sumaamin. Patuloy ka, O Diyos, na kumilos sa aming buhay. Kayo po ang magpatawad, luminis, at maghubog sa amin, Panginoon. Ang iyo pong mga salita ay maging malinaw po sa puso't isip po namin. Salamat po, O Diyos. Abutin niyo po ang lahat, Panginoon, na maaabot ng mensahe mo, pagalingin ang mga may sakit, buksan ang mata ng bawat isa, lumago po sa pananalig, pananampalataya, ang mga kapatiran, at patuloy ka, O Diyos, na mag-glorify. Makilala ka pa ho namin, Panginoon, as we study your word, O God. In Jesus' name, amen. Amen. So, good evening. Good evening, Ate Analu. Welcome po sa ating midweek service.
Okay. Sige po at i-share ko po muna sa iba ang ating link upang magandang gabi Ate Isabel, Ate Reza, no? Sige po, tayo po ay dumako na sa awitin. Awitin ng pagsamba, awitin ng pagpupuri sa ating Panginoon. So, sundan po natin ang awit na ito. Mayroon lamang sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay,
awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Amen. Napakabuti ng Diyos sa atin. Tunay nga po na isang pribilehiyo ang sa Kanya ay makapaglingkod, isang pribilehiyo ang maisama sa Kanyang pamilya at sumamba sa ating Diyos. Praise God. So, good evening po sa lahat. Good evening, Ate Fem Alex, Ate Marie, Ate Luz, and Ate Andrea. No? Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa pagsama. Nawa ay patuloy kayong katagpuin ng Panginoon. Po. At sa atin pong pagpapatuloy sa pag-aaral ng aklat ng Genesis, dadako po tayo doon sa panahon na kung saan si Abraham ay naghanap ng magiging asawa ni Isaac. No? So, titingnan po natin ang story na ito. So, anyway, bago tayo dumako ron, kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari nyo pong i-message sa akin o diyan sa comment section. At kung sakali man kayo ay may mga bagay na nais ipanalangin, maaari din kayong mag-send ng prayer request or isulat sa comment section ang ating prayer request. Sige po, tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos. Ano po, no? Ang atin pong mensahe sa gabing ito ay tungkol sa Father's request. Okay. So, paano sinecure ni Abraham ang mapapang-asawa ng kanyang anak o ni Isaac? So, sabi dito, Abraham was now old, well advanced in years, and the Lord has blessed him in every way. He said to the chief servant in his household, the one in charge of all that he had, put your hand under my thigh. I want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I am living, but will go to my country and my own relatives and get a wife for my son Isaac. The servant asked him, what if the woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I then take your son back to the country you came from? So sabi ron, make sure that you do not take my son back here. Abraham said, the Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household and my native land, and who spoke to me and promised me on oath, saying, to your offspring I will give this land. He will send his angel before you so that you can get a wife for my son from
there. If the woman is unwilling to come back with you, then you will be released from this oath of mine. Only do not take my son back there. So the servant put his hand under the thigh of his master, Abraham, and swore an oath to him concerning this matter. So ito po yung buod, overview, synopsis ng ating pag-aaral. So Abraham at 140 years old sought a wife for Isaac. Naghanap siya ng mapapang-asawa ni Isaac. At ito ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi ito ay to secure God's covenant promises. Na yung mga pangako ng Diyos nung sila ay gumawa ng tipan. So he bound his servant to 3 conditions. So sabi ni Abraham, Isaac's wife must not be from the Canaanites. She must come from Abraham's relatives. Isaac must not return to Abraham's former household. So dito makikita natin, no, yung pangunahin ng paghihiwalay, no, o yung hindi pagsama sa option ang Canaanite para maging asawa ni Isaac. Hindi rin naging option, no, kung ito man ay maganda o hindi, maganda ang katatayuan sa buhay, kahit na Canaanite, ang malinaw, hindi kailangan manggaling sa mga Canaanites. Kailangan manggaling sa kaanak ni Abraham. At si Abraham naman ay hindi kailangan pumunta sa dating lugar ni Abraham. So Abraham's faith rested in God's guidance, trusting his angel to lead to the right woman. This shows how God will shape even personal choices like marriage for his greater good. Minsan, lalo na sa panahon natin ngayon, ang maaring tinitignan lamang ng kasal at pagsasama ay mga panandalian lang. Subalit ito po ang magiging choice nitong si Isaac ay magiging daan upang maipanganak ang Mesiyas. At dito rin makikita natin na ang mga desisyon, no, ng magulang ay may epekto sa salukuyan at maging ang mga nakaraan bagay ay maaaring magkaroon ng epekto sa kasalukuyan. At dito po pinapakita na ang kalooban ng Diyos ay nahuhubog sa ating mga pagpili, sa ating makakasama sa buhay, at sa kanyang greater plans. So, meron akong isang napanood na video tungkol sa isang pastor na bago siya maging pastor, nung panahon na siya ay nag-aaral pa lang, nagkaroon siya ng pagkakataon na makapag-interview ng mga pastor. At isa doon ay yung kinikilala sa kanilang kapanahunan, no, early 2000. So yung mga bagay na natutunan niya doon sa pastor na ahead at nangunguna, no, nangunguna sa Amerika
patungkol sa churches. Sila ay nasa 20,000, no? 20,000 ang members. So nag-ask itong neophyte doon sa senior pastor. At maraming ibinigay na tips. Pero ang pinakahuli at ang pinakamahalaga, ang nasabi nitong pastor na ito, yung veteranong pastor, ang nasabi niya at naipayo niya doon sa bago pa lamang na pasibol na pastor ay napakalaking bagay sa iyong pagpili, sa iyong desisyon at sa mangyayari sa iyo sa kinabukasan ang iyong makakasama sa buhay. Yung makakasama natin sa buhay ay malaki ang ambag sa pagbuo ng kinabukasan, whether yan ay positive o negative. At yung mga personal choices natin ay nakakaapekto sa paghubog sa ating kinabukasan. So yan po yung synopsis niya, no? Tuloy na tayo sa pag-aaral. At yung pinakita ni Abraham na pananalig, pananampalataya, pagiging tapat sa kasunduan, no? Faith in God's covenant. Sabi doon sa verse 1 uli, Abraham was now old and well advanced in years, and the Lord had blessed him in every way. He said to the chief servant in his household, the one in charge of all that he had, "Put your hand under my thigh. I want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you will not get a wife for my son, your son, from the daughters of the Canaanites, among whom I am living, but will go to my country and my own relatives and get a wife for my son Isaac." So yung concern ni Abraham was covenantal, no? Hindi lang nagsabi, "Oh, maghanap ka na ng mapapangasawa ng anak ko. Basta po pwede, basta available. No? Gusto ko na kasing magkaapo." Yan, walang ganon, no? Ito po ay something to do with God's covenant kay Abraham, no? Kaya gusto niyang magpatuloy yung lahi. So hindi lamang yan relational, hindi lamang cultural, covenantal po yan. So Isaac's marriage was essential for God's promise of descendants and inheritance. Now remember, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay yung seed, no? Yung seed of Abraham. Pati ganun din kay Adan, yung seed, no? Yung seed ng woman. At yun po ay dadaloy sa lahi ni Abraham. So napakainam po yan na maunawaan natin, no? Mga kapatid. Okay. So faith in God's covenant. So Abraham trusted God's covenant promises and acted in faith. Sabi ron sa Genesis 15 verse 6, nabasa na natin to nung mga nakaraan. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. At alam naman natin, sa mga pangako ng Diyos, God keeps His promises. Sabi ron, the Lord is faithful to all His promises. Faith is not passive. It moves us to act in obedience, trusting God's word to fulfill His promises. Hindi ho passive yung faith. Yung pag sinabing passive, kung sino na lang. Kung sino na lang ang magustuhan niya, kung sino na lang dumaan dyan. No? Kung sino na lang available. Parang pagka, sabi nila pagka 20s daw, either binata o dalaga, naghahanap yan ng ideal, no? Ideal.
Siguro kung ano, naghahanap ng gwapo, matangkad, ayan, so may mga ideal na paghahanap. Pagdating daw ng 30, medyo nababawasan, no? Sabihin nila, basta matured, yan. Yung magkiklik kami, gano'n, no? Pero pagka 40 na, basta available. So, gano'n, no? Pero hindi gano'n, yun yung passive yung kay sera-sera. Pero hindi gano'n, no? Ang pananampalataya, it moves us to act in obedience, trusting God's word to fulfill His promises, no? May may pagsunod, proactive ang pananampalataya, hindi po yan passive, no? Hindi na lang yung merong pagkilos at makikita natin yan dito sa istorya na ito, no? So, dito rin makikita natin yung habang tayo ay sumusunod, no, yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, doon natin patuloy na nararanasan at nararamdaman yung kanyang guidance. So, ito po. So the servant asked him, "What if the woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I then take your son back to the country you came from?" Verse 6, "Make sure that you do not take my son back there." Abraham said, "The Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household and my native land, and who spoke to me and promised me an oath, saying, 'To your offspring I will give this land.'" No, yung land na yon, yung promised land na yon ay yung Canaan, no? At makikita natin yon sa pagpas ng panahon na ibibigay yun ng Panginoon. So he will send his angel before you so that you can get a wife for my son from there. If the woman is unwilling to come back with you, then you will be released from this oath of mine. Only do not take my son back there. So the servant put his hand under the thigh of his master, Abraham, and swore an oath to him concerning this matter. So mga kapatid, alam naman po natin na si Abraham ay pinaalis, no, ni God mula doon sa kanyang motherland at pinapunta siya, pinaglakbay siya sa tinatawag na unknown, no? At itong servant ni Abraham ay may malinaw na instruction, "No Canaanite wife, only from Abraham's skin, and Isaac must not return to Mesopotamia," kung saan nanggaling si Abraham. Okay? So, dito makikita natin that Abraham encouraged him with confidence that God's angel would guide the way. That as he obey, naroon yung guidance at syempre naroon din yung protection ng mula doon sa anghel ng Diyos. So dito napakainam na babalik talaga tayo lagi sa salita ng Diyos, to trust in Him, to trust in the Lord. At pagka tayo'y nagtitiwala, He will make our path straight. Gagabayan niya tayo, aayusin niya yung ating mga hakbang. Sabi sa John 14:26, the Spirit guides believers into truth. So napaka-importante yan na mauunawaan natin that God directs those who trust and obey Him. Obedience positions us to experience divine guidance in life decisions. So as we obey, we are being positioned to divine guidance. Okay? Napaka-importante yun, no? Kaya nga po, wag natin lagi sasabihin kaya nangyari yun niloob lang ng Diyos no? May mga pagkakataon kasi may mga nangyayari sa buhay natin na
dahil sa disobedience. Pero as we obey, as we listen and obey, as we trust in the Lord, He will make our path straight. He will guide us. So, ano pa yung makikita natin dito sa istorya na to? Pangatlo, no? Yung bride or the son. Yung mapapang-asawa ni Isaac. The Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household and my native land, and who spoke to me and promised me an oath, saying, to your offspring I will give this land. He will send his angel before you so that you can get a wife for my son from them. So just as Abraham sought a bride for Isaac, the Father has chosen a bride, the church for His Son, Jesus Christ. Ganun po tayo mga kapatid. No? Alam niyo po, ang New Testament talagang itinuturo na ang groom ay si Jesus at ang bride ay ang church. At tayo po ay pinili, no? Tayo po ay idinagdag, tayo po ay isinama doon sa katawan ni Kristo, which is the church, ang magiging bride ni Jesus sa end time. Okay. Kung medyo malabo sa inyo yan, magkaroon po tayo ng ibang session para lang doon. Okay? So, ano pa yung makikita natin dito? No? The church is the Father's love gift to the Son, redeemed by Christ and sealed by the Spirit. Sabi rin sa John 17:24, Father, I want those you have given me to be with me where I am. Yung pinili, yung binigay para kay Jesus ay makakasama ni Jesus. Dahil si Kristo ay minahal ang kanyang bride, siya ay namatay para dito. Okay. Kung paano ang nais ni Abraham na makahanap ng angkop na bride para sa kanyang anak na si Isaac, ganun din naman ang ama. Nais ng ama na magkaroon ng angkop na bride, si Jesus. At tayo po ay ang bride, ang church, awaiting the wedding feast of the Lamb. So tingnan natin yung mga life lesson na makikita natin dito. No? Number 1 is faith leads to obedience. Faith leads to obedience. Abraham trusted God's word and acted accordingly. True faith is not passive, it results in obedience. Ang pananampalataya ay hindi sera-sera, whatever will be, will be. No? Ang pananampalataya ay active, hindi siya passive. Siya ay proactive. Naunawaan natin na ganoon, no? Hindi po lalagpak sa ating buhay ang pananagumpay, no? Ito po ay pagkilos ng may pananampalataya sa Diyos na sa atin ay sasama at magbibigay proteksyon at ng katagumpayan. So, yun. Ano pa? God's word guides decision. So, whether in marriage, whether in our work, or even in ministry, meditation on God's word brings clarity and direction. Si Abraham, paulit-ulit niyang nasasabi ang pangako ng Diyos sa kanila. So, napaka-importante yon, tayo rin, mga kapatid, no? Napakaraming pangako sa salita ng Diyos. At yung mga pangako at ang mga kalooban ng Diyos na mababasa natin doon sa Biblia
nawa ay makatulong sa atin sa mga tamang desisyon sa buhay. Pangatlo, the Father's will is covenantal. No? Covenantal. Ang Diyos kasi ay matapat eh. At yung salitang katapatan ay mababanggit lang natin pag ang pinagkasunduan ay naisasagawa o naipapamuhay. Yung covenantal, yung kasunduan ni Abraham sa Diyos, no? At ng Diyos kay Abraham ay sukatan ng katapatan. So sabi dito, just as Abraham sought a bride for Isaac, God the Father has chosen a bride, the church, for his Son, Jesus Christ. The church is the Father's love gift to the Son, redeemed by Christ's sacrifice and sealed by the Spirit. No? Ang Ama ang pumili, ang Anak ang magpapakasal, ang Banal na Espiritu ang magiging tatak. So, Father's will is covenantal. Noon sa Old Testament at ngayon sa New Testament, hindi ho na bago, matapat ang Diyos. He is covenant-keeping God. Okay? Nawa po ay maunawaan natin yon upang sa pagdating ng panahon na para bang nag-iisip tayo kung matapat ang Diyos o mabuti ang Diyos, makita natin na ayon sa ating tipan, ayon sa napagkasunduan, magiging matapat ang Diyos. Okay, panghuli, salvation is Trinitarian. The Father elects, the Son redeems, and the Spirit applies salvation. Nakita natin yan sa Ephesians 1:3-14. All of this is for the glory of God. So, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, lagi natin siyang tinitignan sa lente ng Ebanghelyo, sa lente ng Gospel. No? Kaya lagi yung sinasama natin doon sa mga lessons. Salvation is Trinitarian. The one who elects is the Father. Ang nagliligtas ay ang Anak at ang Banal na Espiritu ang nagtatatak at nag-a-apply para sa kaligtasan. At itong lahat ay for the glory of God. Okay? Yan. So, final takeaway, mga kapatid. So, faith obeys God's word. Ang tunay na pananampalataya ay may pagsunod. May pagsunod saan? Sa salita ng Diyos. Pangalawa, obedience brings divine guidance. As we obey God, kung papaano yung servant na inutusan ay tumalima, sumunod sa sinabi at tagubilin ni Abraham, ganun din po tayo. No? We will experience divine guidance as we continuously obey God. Pangatlo, the church is the Father's gift to the Son. Ito yung gospel connection. No? Ang Ama naghanap, pumili, at ipinagkaloob sa Anak. So, panghuli, we live as Christ's bride, preparing for the glorious wedding feast. Okay? So, nawa po may napulot po tayo sa pagkakataon na ito, no? At mapapurihan ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Patuloy po tayo sa pananalig at kung sa ating pagkilos na po sa ating pamumuhay, na laging mainam na kahit parang absurd, no? Biro ninyo, napakarami namang babae sa Canaan.
Pero matapat si Abraham sa kanyang Diyos, nauunawaan niya yung kalooban ng Diyos, hindi siya nagsettle sa maganda lamang, yung lust of the eyes, hindi siya nagsettle sa lust of the flesh. Pinursu nila ano yung kalooban ng Diyos. Ano po? Eh, sa totoo lang, makikita natin dito, pagkat pinag-aralan natin talaga most of the time, no? Or almost all the time, yung kalooban ng Diyos ay laging angat at above doon sa kalooban o sa ino-offer ng sanlibutan. Okay? So, mga kapatid, nawa ito po ay pagkunan natin ng aral hindi lamang sa pag-unawa doon sa istorya ni Abraham at pag-aanap ng mapapang-asawa ni Isaac, kundi papaano ito sa atin, no? Paano ito na-a-apply sa buhay natin. Obedience brings divine salvation. Okay. So, yun lamang po mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Nawa ay patuloy po kayong lumago sa Panginoon. Ah, may mga pagkakataon na talagang mag-e-effort ka para masunod at matupad ang kalooban ng Diyos, no? Maring ilan sa inyo, makadalo lang ay talagang matindi na yung effort, makapanambahan lang. At ganyan yung makikita natin dito, di ba? Hindi nagsettle sa malapit lamang itong si Abraham, no? Gumawa sila ng paraan, nagkaroon talaga ng effort, no? Nandun na sila sa Canaan, talaga nagkaroon ng effort to go doon sa Mesopotamia. Hinanap yung will ng God para kay Isaac. At nawa, ganun din po tayo. Wag po tayong mapagod kung may mga pagkakataon na para bang napakahirap ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At napakadali ang sundin na lamang ang ating laman o kagustuhan o impluensya ng iba. So, nawa maging katulad tayo ng servant, no? Hindi siya nag-shortcut. Ah, ano ba naman na kumuha na lang siya ng ibang babae doon sa malapit na lugar, no? At bayaran, sabihin na hindi siya nag-shortcut. Ano pa? Sinunod niya yung tagubilin at hindi niya pinili yung easy way. Yan. Yung madali lamang. So, nawa, mapagpala kayo mga kapatid. Hindi lahat ng magaan ay kalooban ng Diyos. May pagkakataon na talagang hahanapin natin yung kalooban ng Diyos. Huwag po tayong mapagod. Let us not grow weary, no, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Mayroong isang prayer request dito sa para sa family ng ating kapatid na si Ate Ja, no? At ganun din siguro sa iba pa na lalo na yung mga nandoon sa lugar na bahain. At
kung saan man yon, masasabi nating anywhere in the Philippines, no? Sa ngayon ay parang gano'n na. Nakakaawa ang ating kalalagayan, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, patuloy po kami sa iyong humihingi ng habag, ng awa mo. Dalangin namin, Panginoon, na katulad nawa noong servant, matuto kaming patuloy na makinig sa iyong kalooban, sundin ang ninanais mo, at kung ito man ay mangangahulugan na mag-e-effort kami, Panginoon, palakasin niyo po kami. Isend niyo po yung mga anghel ninyo na maglilinis sa aming daanan at magbibigay proteksyon sa bawat isa. Panginoon, hiling ko po rin, O Diyos, ang nangyayaring ah, patuloy na pagbabaha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil sa mga ulan, habagat at iba pang dahilan. Pray, Panginoon, na humupa na. At kayo ang Diyos na tumugon para sa family ni Sister Ja. At doon din sa mga kapatiran na ang kanilang pamilya ay malapit o naroon sa lugar na flood-prone area, maaaring sa Bulacan, sa Pampanga, sa ibang parte ng Metro Manila at kung saan man sa Pilipinas. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan niyo po sila at ang kanilang mga kabuhayan, mahal sa buhay, mga kagamitan ay maging safe mula sa baha. Patuloy naming dalangin na kahabagan at kaawaan ninyo ang bayang Pilipinas. Bigyan niyo kami ng righteous government. Patuloy ka, O Diyos, na maawa sa amin, O Lord. At dalangin, Panginoon, na umunlad na ang aming bayan. Dalangin din, Ama, ang Taiwan ay patuloy niyong ingatan at kalingain. Tinataas namin, O Diyos, ang mga gawain na pinagkatiwala ninyo doon sa Hualien, sa Taoyuan, dito sa Taipei, sa Chongsan at sa Nung'an, sa mga gawain din ng ibang mga kapastoran dito ng mga Pilipino. Patuloy niyo pong samahan, gabayan, pagpalain, O Diyos. Ipinapanalangin din, Ama, ang mapagpala mong kamay ang kumilos sa asawa ni Sis Maan Ruby. Ingatan niyo po, O Diyos, at nawa siya ay makarecover. Ganon din po si Ate Lilia na iyong nga pong kalingain, O Diyos, at pagpalain. Dinadalangin din po ang mga may edad sa aming kongregasyon, lalo na rito sa Taipei, sa panahon na ito na may mga parang flu, O Lord, ingatan niyo po ang bawat isa. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa gabing ito sa mga panalangin na hindi namin naiusal. Patuloy kayo ang gumabay at tumugon, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Samahan kami, kalingain, O Diyos, gabayan, at nawa ipagkaloob niyo na maging ang mga anghel ay sumunod, gumabay, manguna, magbigay proteksyon sa bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang dalangin. Amen. Amen. God bless po.
Nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Salamat sa pagsama.